Ka-express, sa bawat laban, may mga kwento ng sakripisyo, disgrasya at desisyong kailangan gawin kahit masakit. At sa nalalapit na FIBA Asia Cup, hindi lang ang Gilas Pilipinas ang may iniindang problema, lumalabas na pati ang mga powerhouse na kalaban natin ay may malaking dagok na kinakaharap. Yes, wala si Kai Sotto para sa atin. Pero paano kung sabihin? Kung pati ang Japan at Lebanon ay nawalan din ng kani-kanilang mga superstar. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga unexpected twist ng FIBA Asia Cup, mga bigating pangalan na hindi makakalaro, at kung paano itong magbukas ng bagong pag-asa para sa Gilas. Kaya panoorin ka-express hanggang dulo dahil ang bawat detalye dito ay makapagbago ng pananaw mo laban sa Gilas Pilipinas sa darating na Asia Cup. Pagkatapos ng matinding performance ni Kai noong mga nakaraang taon, inaasahan ng lahat na siya ang magiging sandigan ng Gilas Pilipinas sa ilalim ng ring. Pero dumating ang realidad, wala siya sa lineup para sa Asia Cup. Hindi lang basta pagkawala, kundi isang malaking kawalan. Naramdaman agad ng buong koponan ang epekto nito sa mga mini tournaments sa Middle East, kung saan sunod-sunod ang pagkatalo ng Gilas. Sa isang game, halatang halata ang butas sa depensa at kakulangan sa rim protection. Dumiretso pa ang sunod na pagkatalo laban sa New Zealand. Isang laban na napakita kung gaano kaimportante ang presence ni Kai. At kung iisipin, parang domino effect ang nangyari. Nawalan tayo ng towering center, napilitan si coach team na mag-adjust, at ngayon ay may bagong approach. Mas piniling pagtuunan ng pansin ang training at game plans kaysa sumali sa mga exhibition games. At ang tanong, sapat ba ito para makabawi? Ka-express, ito ang tanong na masasagot lang kapag dumating na ang actual na tournament. Pero teka lang, hindi lang tayo tinatamaan ng malas. Ang Lebanon na kilala sa kanilang physical at aggressive na laro ay biglang nawalan ng pangunahing sandata, si Wael Arakzi. Ang main man, playmaker, scorer, leader ay officially out para sa FIBA Asia Cup. Apektado ng shoulder dislocation na kailangan pang operahan at ayon sa mga doktor, lampas sa FIBA Asia Cup ang recovery time. So grabe ka-express, hindi lang basta superstar ito, isa siyang simbolo ng Lebanon basketball. Mula sa FIBA World Cup hanggang Championships League Asia, si Wael Arakzi ang nagpapakilos ng buong team. At masakit pa dito, hindi national team game ang pinanggalingan ng injury. Sa Champions League Asia siya nasaktan. At ayon sa kanya, isa itong tough moment sa career niya. Pero gaya ng isang tunay na mandirigma, binitiwan niya ang salitang babalik siyang stronger, hungrier, and better. Pero sa isang grupo kung saan kasama nila ang Australia, Qatar at ang pagbabalik ng South Korea, ang pagkawala ni Arakzi ay parang pagpasok sa gyera ng walang dalang barel. Kung akala mo hanggang doon lang ang shocking news, may isa pa tayong kilalang bituin na hindi rin maglalaro, si Yuta Watanabe ng Japan. Yes, ka-express, siya mismo ang nag-decline sa invitation para sa FIBA Asia Cup dahil sa kondisyon ng kanyang katawan. Technically, playable siya, pero ayon sa kanya, hindi siya nasa perfect shape para sa international competition. At dahil sa mga past injuries, mas pinili niya mag-focus sa physical rebuilding. So isipin mo na lang, one of the most iconic Japanese players ngayon, hindi makakasama sa isang major tournament. At para sa Team Japan, malaking tanong ngayon, kung sino ang mag-step up sa naiwan ni Yuta. Pero kung babalikan natin ang nakaraan, kahit nawala si Rui Hachimura dati, they managed to adjust. May sistema sila na gumagana, kaya hindi natin pwedeng i-underestimate ang mga Hapon. Sa kabila ng lahat, ito ay malaking opportunity para sa younger players nila na patunayan ang kanilang sarili sa international stage. Samantala, habang nagkakagulo sa mga injury updates at player availability ang mga kilalang koponan, tahimik pero matindi ang pag-angat ng Taiwan. Sa mga nakaraang laro, pinakita ng Taiwan ang mas cohesive na team play. May mga bagong players na lumalabas bilang breakout stars. At ito ang maikling twist ka-express. Ang Taiwan at New Zealand, parehong tinalo ang Gilas kamakailan, ay parehong makakalaban natin sa FIBA Asia Cup.
Hindi na ito simpleng laban. Ito ay laban ng matitira nang makakahanap ng tamang formula sa gitna ng mga pagkukulang. Kaya ngayon, all eyes are on AJ Edo and Junmar Fajardo, ang dalawang ito na ang kailangang bumuhat sa frontcourt. Si Junmar, veterano sa international scene. Si Edo, bata pa pero puno ng potensyal. Kung mabibigyan siya ng tamang chemistry at ma-implement ni Coach Tim ang tamang game plan, pwedeng makabawi tayo. Well, ka-express sa mundo ng basketball, hindi palaging panalo ang may pinakamagaling na player. Minsan panalo ang may pinakamatibay na loob at pinakamahusay na sistema. At sa nalalapit na FIBA Asia Cup, ang tanong ay, hindi lang kung sino ang may superstar, kundi kung sino ang may solidong samahan, matibay na diskarte at matapang na puso. Wala si Kai Sotto, wala si Wael Arakji, wala si Yuta Watanabe, pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban. Well, sa katunayan, dito pa lang magsisimula ang tunay na laban. Ka-express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup, mas lalong nagiging malinaw na hindi lang ang Pilipinas ang may mga iniindang problema. Mula sa pagkawala ni Kai hanggang sa injury ni Wael Arakji ng Lebanon at ang back-out ni Yuta Watanabe sa Japan, lahat ng ito ay nagsisilbing malaking twist sa inaasahan nating tournament. Pero imbis na paghinaan tayo ng loob, mas dapat nating ipakita ito bilang leveling of the playing field. Kung dati, ang tingin ng marami ay automatic na lamang ang ibang bansa sa atin, ngayon, sabay-sabay tayong gumagalaw sa gitna ng mga limitasyon. Hindi pa rin biro ang ating kalaban ka-express, malalakas pa rin ang New Zealand, Taiwan at ang iba pang mga powerhouse, pero sa kabila ng pagkawala ng ilang key players, lumilitaw na ang bawat team ngayon ay kailangang mag-adjust, mag-strategize at magpakita ng resilience. Ito ang pagkakataon ng Gilas na ipakita ang tunay na galing ng mga Pinoy, hindi lang dahil sa talent, kundi dahil sa puso, disiplina at teamwork. Dahil sa bawat pag-angat ng mga bagong players tulad ni na AJ Edo at Junmar Fajardo, mas lumalalim ang kwento ng ating laban at mas lalong tumitibay ang mensahe na ang laban sa FIBA Asia Cup ay hindi lang tungkol kung sino ang may pinakamagandang pangalan na rooster. Ito ay laban ng mga pusong hindi sumusuko. Habang ang ibang teams ay umaasa sa kanilang mga bituin, tayo ay umaasa sa isang buong team effort, isang solidong grupo na pinanday ng hirap, pagkatalo at ngayon ay may layuning bumawi at lumaban para sa bayan. Ang bawat injury sa kalaban ay hindi dapat magpatuwa sa atin, kundi magsilbing paalala na ang basketball ay laro ng pagkakataon at determinasyon. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.